Mula sa pagiging anak ng isang controversial na mayor hanggang sa pag-upo bilang pangalawang pangulo ng Pilipinas. At ngayon, sa gitna ng matinding gusot sa politika at kaliwat ka ng impeachment complaints, nagdeklara na siya para sa 2028 presidential elections. Pero bago ang lahat ng drama sa national stage, saan ba nagsimula ang kwento niya? Sino ba talaga si Sara Zimmerman Duterte o mas kilala ng karamihan bilang si Inday Sara? Born on May 31, 1978 in Davao City, Sara Vicenta Zimmerman Duterte is the second child of former flight attendant Elizabeth Zimmerman and former President Rodrigo Roa Duterte. Ang palayaw niyang Inday is a Visayan term of endearment meaning beloved. Pero alam niyo ba na politika was never her first choice? Sa kanyang inaugural speech noon bilang mayor, inamin niyang ang original dream niya talaga ay maging isang pediatrician. Tumahak siya sa medical field at nag-aral ng Bachelor of Science in Respiratory Therapy sa San Pedro College sa Davao, kung saan siya graduate noong 1999. But destiny and perhaps family legacy had other plans. Kumuha siya ng abogasya starting at San Beda College School of Law bago lumipat at graduate sa San Sebastian College Recoletos. She officially became a lawyer and even had a brief stint as a court attorney sa Supreme Court of the Philippines in 2006. Ang pagiging tahimik na abogada ay hindi nagtagal. Noong 2007, she officially entered the political arena. Tumakbo siya at nanalo bilang Vice Mayor ng Davao City, serving directly under her father, Mayor Rodrigo Duterte. Fast forward to 2010, she made history. Inday Sara stepped out of her father's shadow and was elected mayor of Davao City. Hindi lang siya ang unang babaeng mayor ng syudad, kundi siya rin ang pinakabata sa kasaysayan ng Davao City. She served as mayor from 2010 up to 2013 and again from 2016 to 2022, habang ang kanyang ama naman ay nasa Malacanang. Dito nakilala ang kanyang kamay na bakal na pamumuno, echoing her father's strict governance style but with her own distinct, fiercely independent approach. Now the 2022 elections changed the Philippine political landscape. Sara Duterte partnered with Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to form the UNI team. It was a political juggernaut. Nanalo sila by a historic landslide and she became the 15th Vice President of the Philippines. In her first 2 years, she concurrently served as the Secretary of the Department of Education or DepEd and as a co-vice chair of the Anti-Insurgency Task Force or the NTF-ELCAC. Pero ang politika sa Pilipinas ay mabilis magbago. The once unbreakable UNI team began to fracture over policy differences, confidential fund controversies, and shifting political alliances. And by June 19 of 2024, the split became official. Sara Duterte resigned from the Marcos cabinet. Which brings us to the present, which is the early 2026. This is arguably the most turbulent chapter of her political life. Naging sunod-sunod ang atake laban kay VP Sara. And in February of 2026, multiple new impeachment complaints were filed against her in the House of Representatives, citing alleged misuse of confidential funds, graft, and betrayal of public trust. At kasabay naman ito, ang kanyang ama ay umaharap sa pre-trial hearings sa International Criminal Court or ICC sa the Netherlands. The pressure was immense. Analysts wondered, will the Duterte policy dynasty fold? However, on February 18 of 2026, Inday Sara Duterte answered the question with a bombshell. Sa isang live press conference, she launched a scathing critique of the Marcos administration, citing a lack of sincerity and an ailing healthcare system. Pagkatapos humingi siya ng tawad sa publiko for her previous support of Marcos, she dropped the ultimate declaration. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino
ang nalulunod sa baha nang dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit, may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Now, by announcing her candidacy more than 2 years before the 2028 elections, she drew a line in the sand. It's a massive political gamble aimed at galvanizing her base in Mindanao amidst looming impeachment trials. Mula sa pangarap na maging doktor hanggang sa pagiging sentro ng pinakamalaking political storm ng bansa, ang tanong ng taong bayan ngayon, susuportahan ba muli ng taong bayan si Inday Sara sa 2028? Thank you guys for watching this video. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe at nakafollow sa aking channel, please do so dahil aalamin natin yung mga paparating na mga kandidato sa pagiging presidente ng Pilipinas. Alamin natin yung mga background nila, yung kanilang mga political life, at kaya sundan niyo ako sa aking journey. Dito lang yan sa aking channel. Thank you and God bless.